Sa pinakadulo ng barangay Maligaya, kung saan ang daan ay nagiging makitid at tinutubuan ng damong ligaw, madalas makita ang isang matandang pulubi. Nakaupo siya sa lilim ng punong mangga, may hawak na maliit na lata, at suot ang kupas na damit na tila ilang dekada nang hindi napapalitan. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, mahaba at gusot, at ang balat ay kulubot na parang lupang matagal nang hindi dinidiligan. Ngunit sa kabila ng anyo niyang tila ba wasak na ng panahon, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Liwanag na hindi maipaliwanag ng karaniwang mata ng tao. Tinatawag siya ng mga taga-baryo na matandang lando. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula, kung may pamilya ba siya, o kung paano siya napadpad sa Maligaya. Ang alam lamang ng lahat, bigla na lang siyang lumitaw isang umaga. Tahimik na umupo sa tabi ng daan, at mula noon ay hindi na umalis. Marami ang umiiwas sa kanya. May nagsasabing malas daw ang tumingin sa kanyang mga mata. May iba namang naniniwalang baliw siya, dahil minsan ay nakikita nilang nakikipag-usap ito sa hangin o nakangiti sa kawalan. Ang mga bata, sa simula ay takot na takot sa kanya, ngunit kalaunan ay nasanay na rin, bagamat pinagbabantaan pa rin sila ng mga magulang na huwag lalapit. Ngunit may iilan ding naaawa. Isa na rito si Mila, isang dalagang ulila na namumuhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Araw-araw, sa kanyang pag-uwi, dumaraan siya sa kinauupuan ng matandang pulubi. At araw-araw din, kahit kakaunti lang ang kanyang kita, lagi siyang may iniiwang tinapay o kanin para rito. "Salamat, iha," palaging sabi ng matanda, sa tinig na mahina ngunit malinaw. Ngumingiti lamang si Mila at tumatango. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman tuwing naririnig ang boses nito. Isang hapon, habang mabigat ang ulap at tila may paparating na ulan, napansin ni Mila na nanginginig sa lamig ang matanda. Wala itong saplot kundi ang manipis na damit na halos hindi na kayang ipagtanggol ang katawan nito laban sa hangin. "Lolo," mahinang tawag ni Mila. "Sandali lang po." Tinanggal niya ang kanyang lumang shawl at inilagay sa balikat ng matanda. Napatingin si matandang lando sa kanya, at sa sandaling iyon, tila nagbago ang paligid. Saglit na nawala ang ingay ng mga dumaraang tao. Saglit na tumahimik ang mundo. "Hindi mo alam ang ginagawa mo, iha," wika ng matanda, ngunit walang babala sa tinig nito, bagkus ay parang pag-aalala. "Wala po iyon," sagot ni Mila. "Ginawin po kayo." Ngumiti ang matanda, isang ngiting malalim, tila nagmula sa kaibuturan ng mahabang panahong pagtatago. "May kabutihan ang puso mo," sabi niya, "at ang kabutihan kailanman ay hindi nawawala." Pag-uwi ni Mila ng gabing iyon, may kakaiba siyang napansin. Ang kanyang maliit na kubo, na dati may tagas ang bubong at halos hindi mapailawan ang loob, ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa kakaibang init na bumabalot sa lugar. Sa labas ng kanyang pintuan, may isang puting bulaklak na hindi niya kailanman nakita noon. Mabango ito, at sa gitna ng talulot ay may tila munting liwanag na kumikislap. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang matandang pulubi raw ay hindi natagpuan sa kanyang kinauupuan. Wala ang lata, wala ang bakas ng kanyang pamamalagi. Ngunit sa ilalim ng punong mangga, may naiwan, isang marka sa lupa na hugis kakaibang simbolo at isang pakiramdam na tila may malaking lihim na unti-unting magbubukas. At si Mila, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay may hindi maipaliwanag na katiyakan. Hindi pa tapos ang kwento ng matandang lando. Maagang nagising si Mila kinabukasan, dala ng panaginip na hindi niya maalala ng buo, ngunit nag-iwan ng mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. May mga kulay at anyong kumikislap sa kanyang isip, mga dahong tila may sariling liwanag, isang tinig na pamilyar, ngunit hindi niya mawari kung kanino nagmumula. Bumangon siya at agad na napatingin sa pintuan ng kanyang kubo. Naroon pa rin ang puting bulaklak. Mas sariwa ito kaysa kahapon
at ang munting liwanag sa gitna ng talulot ay mas malinaw ngayon, tila marahang humihinga. Lumuhod si Mila at dahan-dahang hinaplos ang mga talulot. Hindi malamig, hindi rin mainit. Bagkus ay may kakaibang init na hindi nakapapasong, isang init na nagbibigay ginhawa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla niyang naalala ang mga mata ni matandang Lando. May kabutihan ang puso mo, bulong niya sa sarili, inuulit ang mga salitang binitiwan ng matanda. Pagdating niya sa palengke, agad niyang napansin ang kakaibang kilos ng mga tao. May bulungan sa bawat sulok, may mga matang palihim na tumitingin sa isa't isa. Ang pangalan ng matandang pulubi ay paulit-ulit na nababanggit. May takot, may pagtataka, may panghihinayang. Hindi raw talaga siya tao, sabi ng isang tindera ng isda. May nakita raw na liwanag kagabi sa ilalim ng mangga, dugtong ng isa pa. Baka engkanto, bulalas ng isang matandang babae, sabay krus sa dibdib. Tahimik lamang si Mila habang nagtitinda. Hindi siya nakikisali sa usapan, ngunit bawat salita ay tila dumadampi sa kanyang dibdib. May bahagi sa kanya na gustong magsalita, gustong ipagtanggol ang matanda, ngunit may mas malakas na tinig sa kanyang loob ang nagsasabing manahimik muna. Pag-uwi niya ng tanghali, dumaan siya sa punong mangga. Wala pa rin ang matanda. Ngunit ngayon, mas malinaw ang marka sa lupa. Ang simbolong naiwan ay tila inukit ng sadya. Hugis bilog ito na may mga guhit sa loob, parang bulaklak na may ugat. Habang nakatitig si Mila rito, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Napaupo siya sa lupa at sa sandaling iyon, tila nagbago ang hangin sa paligid. Ang huni ng mga ibon ay humina. Ang liwanag ng araw ay naging banayad, parang sinasala ng mga dahon kahit wala namang puno sa itaas niya kundi ang mangga. At mula sa kanyang harapan, unti-unting may lumitaw na anino. Isang matandang babae, nakasuot ng damit na yari sa hibla ng dahon at bulaklak. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay pilak at ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng bukal sa kabundukan. "Huwag kang matakot, bata," wika ng babae. Ang tinig ay parang ihip ng hangin sa damuhan. "Hindi kita sasaktan." Nanginginig si Mila ngunit pinilit niyang tumayo. Kayo po ba ang kumuha kay Lolo?" Tanong niya halos pabulong. Ngumiti ang babae, isang ngiting may lungkot. "Hindi ko siya kinuha." Tinawag siya ng kanyang dugo. Napakunot noo si Mila. "Hindi ko po naiintindihan." Lumapit ang babae at tumingin sa marka sa lupa. Ang matandang pulubi na kilala ninyo bilang si Lando ay hindi isinilang upang mamuhay sa daan, paliwanag niya. Siya ay anak ng diwata at ng isang mortal. Isinilang sa dalawang mundo, ngunit piniling manatili sa mundo ng tao. Napatakip sa bibig si Mila. Lahat ng bulong-bulungan ng baryo ay tila nagkaroon ng anyo at tinig. "Bakit po siya naging pulubi?" tanong niya. "Dahil iyon ang kanyang sumpa at sakripisyo," sagot ng babae. Upang manatiling tahimik ang balanse ng dalawang daigdig, kinailangan niyang itago kung sino siya. Kapag ang isang anak ng diwata ay piniling manatili sa mundo ng tao, kailangan niyang talikuran ang yaman, kapangyarihan, at alaala ng kanyang pinagmulan. Napatingin si Mila sa paligid. Nasaan na po siya ngayon? "Sa hangganan," sagot ng babae. "Sa pagitan ng liwanag at anino, at doon, kailangan niyang pumili muli." Tumitig ang diwata kay Mila at ang mga mata nito ay tila sumisid sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Ikaw ang nakakita sa kanya bilang tao, hindi bilang pulubi. Ikaw ang nagbigay ng walang hinihintay na kapalit." "Anong ibig ninyong sabihin?" nanginginig na tanong ni Mila. "May papel ka sa susunod na mangyayari," mariing sagot ng diwata. "At kapag dumating ang oras, kakailanganin ang iyong puso upang mailigtas ang isang mundong matagal nang nakabitin sa katahimikan." Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan at nang muling luminaw ang paningin ni Mila, wala na ang matandang babae. Ang marka sa lupa ay unti-unting naglaho, parang hinihigop ng lupa ang sarili nitong lihim. Ngunit sa palad ni Mila, may naiwan, isang maliit na talulot ng puting bulaklak. At sa sandaling iyon,
Alam niyang hindi na siya simpleng tagamasid lamang. Siya ay naging bahagi na ng lihim ng matandang pulubi na anak pala ng diwata. Hindi agad nakauwi si Mila matapos mawala ang diwata. Matagal siyang nanatiling nakatayo sa ilalim ng punong mangga, hawak-hawak ang munting talulot sa kanyang palad. May init itong hindi nawawala, parang tibok ng pusong buhay. Kahit anong ipikit niya ng mata, patuloy niyang naririnig sa isipan ang mga salitang binitiwan ng diwata. May papel ka sa susunod na mangyayari. Sa wakas, napilitan siyang umuwi bago tuluyang gumabi. Ngunit pagdating niya sa kanyang kubo, napansin niyang may nagbago. Ang paligid ay tahimik, higit sa karaniwan. Wala ang kuliglig, wala ang huni ng palaka sa may pilapil. Ang hangin ay mabagal, tila nag-aalangan na gumalaw. At sa gitna ng katahimikan, may munting liwanag na nagmumula sa loob ng kubo. Maingat niyang binuksan ang pinto. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng kanyang lumang mesa, nakapatong ang puting bulaklak, ngunit hindi na ito nag-iisa. May 3 pang kapareho nito, magkakatabi, at sa bawat isa ay may kakaibang anyo ng liwanag. Ang unay banayad at mainit. Ang ikalaway malamlam na parang sinag ng buwan. Ang ikatlo'y bahagyang kumikislap, tila may sariling pulso. Hindi ito panaginip, bulong ni Mila, bagamat walang ibang makarinig. Naupo siya sa silyang kawayan at pilit pinakalma ang sarili. Sa kanyang dibdib ay may halong takot at pananabik. Takot sa mga bagay na hindi niya nauunawaan at pananabik sa lihim na unti-unting nagbubukas sa harap niya. Habang nakatitig siya sa mga bulaklak, biglang may umaling awngaw na tinig sa kanyang isipan. Mila! Napahawak siya sa dibdib. Hindi iyon malakas, hindi rin malinaw, ngunit sapat upang makilala niya ang pinagmulan. Ang tinig ay pamilyar, marupok ngunit may bigat, gaya ng matandang pulubi sa tabi ng daan. Lolo? Mahina niyang sambit. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Hindi na ako ang lando na nakilala mo. Ngunit ako pa rin iyon. Tumayo si Mila, nanginginig ang tuhod. Nasaan po kayo? Sa hangganan, sagot ng tinig. Sa lugar kung saan hindi ganap na tao at hindi ganap na diwata. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang mga bulaklak. Ang liwanag ay umakyat sa kisame, nag-anyong manipis na ulap na umikot sa paligid ni Mila. Nakaramdam siya ng pagkahilo, ngunit hindi siya nawalan ng malay. Sa halip, tila hinahatak ang kanyang diwa palayo sa kanyang katawan. At nang muling luminaw ang kanyang paningin, wala na siya sa loob ng kubo. Nakatayo siya sa isang malawak na damuhan, ang damoy kulay pilak at gumagalaw na parang alon kahit walang hangin. Sa malayo, may mga punong hindi niya kailanman nakita. Ang mga dahon ay parang salamin, at ang mga ugat ay tila umaabot hanggang langit. Ito ang hangganan. Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang anyo ni matandang lando. Ngunit hindi na siya ang pulubing nakaupo sa tabi ng daan. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang buhok ay puti pa rin, ngunit maayos na nakalaylay, at ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, ay mas malinaw, mas maliwanag, parang 2 bituin na matagal nang naghihintay na makita. Lolo, muli niyang sabi, halos maiyak. Ngumiti ang matanda. Salamat sa pagdating, Mila. Lumapit siya rito, ngunit huminto sa ilang hakbang ang layo. May manipis na liwanag na naghihiwalay sa kanila, parang salaming hindi mabasag. Bakit ako? Tanong ni Mila. Marami pong mabubuting tao sa baryo. Marami nga, tugon ng matanda. Ngunit kakaunti ang nakakakita ng lampas sa anyo. Kakaunti ang nagbibigay ng hindi nagtatanong kung sino ang kaharap. Tahimik silang nagkatitigan. Sa paligid nila, may mga aninong dumaraan. Mga nilalang na hindi ganap na makita, ngunit dama ang presensya. May panganib po ba? Tanong ni Mila, pinipilit ang tapang sa tinig. Tumango si Lando. Ang balanse ng mundo ng tao at mundo ng diwata ay unti-unting nababasag. Matagal ko itong pinigilan sa pamamagitan ng aking katahimikan at pagdurusa. Ngunit ang panahon ay nagbabago.
Anong mangyayari kung masira ang balanse? Tanong niya. Magbubukas ang mga pintuang hindi dapat buksan, sagot ng matanda. At ang mga nilalang na matagal nang nakatago ay babalik. Hindi lahat ay may mabuting hangarin. Napayuko si Mila. Mabigat ang bawat salitang kanyang naririnig. May paraan pa po ba? Mahina niyang tanong. Mayroon, sagot ni Lando. At sa unang pagkakataon ay may bahagyang pag-asa sa kanyang tinig. Ngunit kailangan ng isang pusong hindi nadungisan ng takot at kasakiman. Isang pusong handang pumili kahit walang katiyakan. Tumingin siya kay Mila. Kailangan kitang hilingin ng tulong. Napalunok si Mila. Ano po ang kailangan kong gawin? Bago pa makasagot ang matanda, biglang nagdilim ang paligid. Ang pilak na damuhan ay nangitim at ang mga anino ay naging mas malinaw, mas mabigat. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw, parang sigaw ng isang puwersang matagal nang nakakulong. Hinahanap na nila ako, mariing sabi ni Lando. Hindi pa oras. Lolo, sigaw ni Mila. Ngumiti ang matanda, banayad ngunit puno ng lungkot. Makinig ka sa bulaklak. Susunduin ka nito kapag handa ka na. Isang matinding liwanag ang bumalot kay Mila at sa isang iglap, muli siyang napabalik sa kanyang kubo. Napahandusay siya sa sahig, hinihingal, pawis na pawis. Tahimik ang paligid. Ngunit sa ibabaw ng mesa, ang 3 puting bulaklak ay nagbago. 2 na lamang ang naroon. At sa pagitan nila, may isang maliit na simbolong ukit sa kahoy, kapareho ng marka sa ilalim ng punong mangga. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam ni Mila, ang susunod na hakbang ay hindi na niya maiiwasan. Magdamag halos hindi nakatulog si Mila. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, bumabalik ang pilak na damuhan, ang anyo ni Lando at ang bigat ng mga salitang iniwan nito. Nang sumikat ang araw, sinalubong siya ng katahimikan, isang katahimikang masyadong malinaw upang maging karaniwan. Bumangon siya at tiningnan ang mesa. 2 puting bulaklak na lamang ang naroon. Ang ikatlo, na kanina'y may pinakamatingkad na liwanag, ay wala na. Sa gitna ng mesa, ang simbolong ukit ay tila mas malalim kaysa kahapon, na para bang unti-unting inuukit ng sarili nitong anino ang kahoy. Lumapit si Mila at marahang hinaplos ang isa sa mga bulaklak. Biglang nagbago ang init sa kanyang palad. Mula sa banayad na ginhawa ay naging malinaw na direksyon, parang may humihila sa kanya papalabas ng kubo. Ngayon na, bulong niya, kahit hindi niya alam kung kanino siya nagsasalita. Kinuha niya ang bulaklak at isinilid sa maliit na supot na yari sa tela. Sa labas, ang umaga ay tila mas mapusyaw kaysa dati at ang mga tao sa baryo ay abala sa kani-kanilang gawain, walang kamalay-malay sa bigat na pasan niya. Habang naglalakad si Mila patungo sa dulo ng barangay, napansin niyang ang kanyang mga hakbang ay hindi na basta-basta. Ang daan ay tila mas mahaba, mas makipot, at ang mga puno sa gilid ay nagmistulang mas malapit sa isa't isa na para bang nagmamasid. Sa wakas, narating niya ang isang lumang landas na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Dito raw, ayon sa matatanda, madalas maligaw ang mga taong may mabigat na kalooban. Ngunit sa sandaling iyon, ang bulaklak sa kanyang supot ay nag-init, waring nagpapatunay na ito ang tamang direksyon. Sa gitna ng landas, may isang batang lalaki ang nakaupo sa isang bato. Payat ito, marumi ang damit at nakatungo na parang umiiyak. Bata? Maingat na tawag ni Mila. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Hindi ko na po makita ang daan pa uwi, sabi nito. Lumapit si Mila at lumuhod sa harap niya. Saan ang bahay mo? Itinuro ng bata ang likuran, sa direksyong wala namang malinaw na daan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Mila ng kakaibang bigat. May mali. Ang hangin ay bahagyang bumigat at ang mga dahon sa paligid ay tumigil sa paggalaw. Naalala niya ang babala ni Lando. Hindi lahat ay may mabuting hangarin. Ngunit naalala rin niya kung bakit siya napili. Kapit ka, sabi ni Mila. Inabot ang kamay ng bata.
Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga palad, biglang nagbago ang anyo ng bata. Ang kanyang anino ay humaba at nag-anyo ng isang nilalang na may matang mapula at ngiting pilit na itinatago ang bangis. Napaatras si Mila, ngunit hindi niya binitawan ang kamay nito. Hindi ka natatakot? Ungol ng nilalang, ang tinig ay sabay-sabay na bata at matanda. Natatakot, sagot ni Mila, nanginginig. Pero hindi kita iiwan. Sa sandaling iyon, ang puting bulaklak sa kanyang supot ay nagliwanag. Isang banayad, ngunit matatag na liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. Umalingaw-ngaw ang isang mahinang tinig, hindi sigaw, hindi utos, kundi paalala. Ang pusong nananatili kahit sa gitna ng takot ay hindi masisira. Unti-unting humupa ang anino. Ang nilalang ay napaatras at sa isang iglap, ang batang lalaki ay bumalik sa dati, payapa, pagod, ngunit tunay. Salamat po, mahina nitong sabi. Tumayo si Mila hinihingal. Nang lingunin niya ang bata, unti-unti na itong naglalaho, parang usok na tinatangay ng hangin. Sa halip na takot, may naiwan na katahimikan. Paglingon niya sa kanyang palad, napansin niyang ang puting bulaklak sa supot ay naging isa na lamang. Ang isa ay naglaho tulad ng pangako na tinupad. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang pagod at ang bagong tapang. Hindi niya alam kung ilan pang pagsubok ang darating. Ngunit malinaw na ngayon sa kanya ang isang bagay. Ang bawat kabutihang pinipili ay may kapalit, at ang bawat kapalit ay hakbang palapit sa hangganan. Tahimik na bumalik si Mila sa kanyang kubo, ang bawat hakbang ay may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang supot, naroon ang huling puting bulaklak, ang tanging natira mula sa tatlong ipinagkaloob sa kanya. Hindi na ito kasing liwanag ng dati, ngunit ang init nito ay mas malalim, mas malinaw, na para bang may tinig na hindi kailangang magsalita. Pagpasok niya sa kubo, napansin niyang ang simbolong ukit sa mesa ay mas malinaw na ngayon. Ang mga guhit ay tila nag-uugnay sa isa't isa. Bumubuo ng hugis na kahawig ng bulaklak, ngunit may mga ugat na humahaba palabas, parang naghahanap ng lupang kakapitan. Umupo si Mila at ipinatong ang bulaklak sa gitna ng simbolo. Biglang umihip ang hangin kahit sarado ang mga bintana. Ang liwanag sa loob ng kubo ay naging banayad at sa katahimikan, muling umaling-aw-ngaw ang tinig ni Lando. Mas malinaw kaysa dati, mas malapit. Mila, napapikit siya. Nandito po ako. Ang unang pagsubok ay nalampasan mo, sabi ng tinig. Ngunit ang susunod ay hindi magmumula sa dilim kundi sa liwanag. Napakunot noo si Mila. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May mga bagay na tila mabuti sa anyo, ngunit may layong sumira, tugon ni Lando. At may mga tao na ang ngiti ay mas mapanganib kaysa anino. Bago pa makapagtanong si Mila, biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Isang mahinahon ngunit pamilyar na katok. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Aling Rosa, isa sa mga pinakakilalang babae sa baryo. Palakaibigan, laging handang tumulong at madalas lapitan ng mga tao kapag may problema. Mila, nakangiting bati nito. Narinig kong may sakit ka raw. Dinalhan kita ng sabaw. Nagpasalamat si Mila at pinapasok siya. Ngunit sa sandaling tumawid si Aling Rosa sa threshold ng kubo, may naramdaman si Mila na kakaiba. Ang hangin ay bahagyang bumigat at ang huling bulaklak sa mesa ay biglang uminit. Napansin ni Aling Rosa ang bulaklak. Ang ganda naman yan, sabi niya, lumalapit. Parang bihirang-bihira. Regalo po, maingat na sagot ni Mila, humaharang ng bahagya. Ngumiti si Aling Rosa, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo ba, sabi niya sa banayad na tinig, may mga bagay na mas mabuting ibigay sa mga marunong gumamit. Mabigat ang responsibilidad ng mga ganyang biyaya. Tumibok ng mabilis ang puso ni Mila. Naalala niya ang babala ni Lando. Ano po ang ibig ninyong sabihin, tanong niya.
Umupo si Aling Rosa sa bangko at ipinatong ang mangkok ng sabaw. May mga puwersang gumagalaw sa baryong ito, Mila. At hindi ka handa para sa mga iyon. Ibigay mo na lang sa akin ang bulaklak. Ako ang bahala. Tahimik si Mila. Tinitigan niya ang babae. Ang kilalang mukha, ang pamilyar na tinig. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may aninong gumagalaw. Manipis ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam. Hindi, mariing sagot ni Mila, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Hindi ko po iyon maaaring ibigay. Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ni Aling Rosa. Hindi ganap, ngunit sapat upang makita ang katotohanan. Ang kanyang anino sa sahig ay humaba at nag-anyo ng mga sanga, parang ugat na gumagapang. Sayang, malamig na wika nito. Kung ganoon, kailangan kong kunin. Biglang humangin ng malakas. Ang huling puting bulaklak ay nagliwanag. Hindi tulad ng dati, kundi mas tahimik, mas matatag. Isang liwanag na hindi nananakit, ngunit hindi rin nagpapasok. Tumayo si Mila sa harap ng mesa. Hindi ito sa akin, sabi niya. Ako lang ang nagbabantay. Napaatras si Aling Rosa. Ang mukha ay puno ng galit na pilit itinatago. Sa isang iglap naglaho ang anino at ang babae ay napaatras hanggang sa pinto. Hindi pa ito tapos, sabi nito bago tuluyang mawala sa labas. Nang muling bumalik ang katahimikan, napaupo si Mila sa sahig, hingal at nanginginig. Tumingin siya sa mesa. Wala na ang puting bulaklak. Sa halip, ang simbolong ukit ay nagliwanag saglit at sa kanyang dibdib ay may dumaloy na init, hindi mula sa bulaklak kundi mula sa loob niya mismo. At sa kanyang isipan, malinaw ang tinig ni Lando. Handa ka na. Sa sandaling iyon, alam ni Mila na ang huling bulaklak ay hindi na kailangan. Ang liwanag na kailangan upang tumawid sa hangganan ay nagising na sa kanyang puso. Pagsapit ng hating gabi, muling nagising si Mila. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa isang pakiramdam na tila may tumatawag sa kanya mula sa labas. Tahimik ang buong baryo. Ang buwan ay nakabitin sa kalangitan, bilog at mapusyaw, at ang mga anino ng mga bahay ay mahahaba, parang mga bantay na hindi natutulog. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Sa gitna ng daan, sa ilalim ng punong mangga, naroon ang liwanag. Hindi ito matindi, hindi rin nakakasilaw. Isa itong pamilyar na ningning, banayad, mahinahon at may dalang katiyakan. Habang lumalapit si Mila, napansin niyang ang lupa sa paligid ng puno ay nagbabago. Ang karaniwang damo ay nagiging pilak at ang hangin ay bumibigat sa hiwaga. Naroon si Lando. Ngunit hindi na siya anyo ng matanda, ni pulubi, ni nilalang sa hangganan. Siya ay nakatayo ng tuwid, suot ang kasuotang tila hinabi mula sa liwanag at dahon. Ang kanyang mukha ay bata at matanda sa iisang tingin. May bakas ng mahabang pagdurusa at walang hanggang alaala. Mila, bati niya, at sa unang pagkakataon ay malinaw ang galak sa kanyang tinig. Lumapit si Mila, ngunit muli, huminto siya sa hangganang hindi niya makita ngunit dama niya. Ito na po ba? Tanong niya. Tumango si Lando. Ang pagtatawid ay nagsisimula sa pagpili. Hindi lahat ng tinatawid ay daan. Ang iba ay sarili. Tumingin siya sa paligid. Ang punong mangga ay tila nagbukas. Ang mga ugat ay umangat at bumuo ng isang arko. Sa ilalim nito ang liwanag ay mas malalim, mas tahimik. Kapag tumawid ka, paliwanag ni Lando, makikita mo ang mundo ng diwata sa tunay nitong anyo. Ngunit kapalit nito, may mawawala sa iyo. Napahigpit ang hawak ni Mila sa kanyang palda. Ano po? Ang takot na magbalik sa dati, sagot ng matanda. Hindi ka na magiging simpleng dalagang nagtitinda sa palengke. Makikita mo ang mga bagay na hindi na mawawala sa iyong paningin. Huminga ng malalim si Mila. Naalala niya ang kanyang buhay, ang simpleng umaga, ang pagod sa maghapon, ang tahimik na gabi. Ngunit naalala rin niya ang mga mata ng batang naligaw, ang anino ni Aling Rosa, at ang bigat ng mga salitang balanse. Handa na po ako, mariing sabi niya.
Ngumiti si Lando at sa ngiting iyon ay may kapayapaan. Kung gayon sundan mo ako. Sa sandaling humakbang si Mila sa ilalim ng arko ng ugat, nagbago ang lahat. Ang mundo ay tila nahati sa dalawa. Sa isang panig, ang baryong kilala niya. Ang mga bahay, ang daan, ang katahimikan. Sa kabilang panig, ang isang lupain na puno ng liwanag at kulay na hindi niya maipaliwanag. Ang hangin ay may himig at ang bawat hakbang ay parang may sagot. Naroon ang mga diwata. Hindi sila tulad ng mga kwentong kinagisnan niya. Wala silang pakpak na lantad, wala ring kumikislap na korona. Sila ay kahawig ng tao, ngunit ang kanilang mga mata ay mas malalim at ang kanilang presensya ay parang kalikasan na mismo. Lumapit ang isang diwata na may buhok na tila hinabi ng sinag ng buwan. Siya ang unang babae na nagpakita kay Mila sa ilalim ng punong mangga. Maligayang pagdating, wika nito. Matagal ka naming hinintay. Bakit po ako? Muling tanong ni Mila, kahit alam na niya ang sagot. Dahil ang dugo ay hindi lamang minamana, sagot ng diwata. Ito ay pinipili. Napalingon si Mila kay Lando. Ano po ang mangyayari sa inyo? Huminga ng malalim ang matanda. Ang aking oras ay malapit ng matapos. Ang aking tungkulin bilang bantay ay hindi na sapat. Kailangan ng bagong tinig, isang pusong tao na marunong makinig. Naramdaman ni Mila ang bigat ng mga salitang iyon. Ibig ninyong sabihin, hindi ka magiging diwata, mahinahong putol ni Lando. At hindi ka rin mananatiling ganap na tao, ikaw ang magiging tulay. Tahimik ang paligid. Ang mga diwata ay nakatingin kay Mila, hindi naghuhusga, hindi namimilit. Isang hakbang papasulong at ramdam ni Mila ang pagbabago sa kanyang dibdib, isang init na pamilyar, katulad ng huling bulaklak. Ito po ang aking pipiliin, sabi niya. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay bumalot sa kanya. Hindi masakit, hindi nakakatakot. Isa itong pagyakap, mahigpit ngunit puno ng paalam. At sa likod ng liwanag, nakita niya si Lando na unti-unting nagiging bahagi ng hangin, ng lupa, ng ugat ng punong mangga. Ngumiti ito sa kanya sa huling pagkakataon. At si Mila, sa gitna ng dalawang mundo, ay tumayo bilang bagong bantay ng hangganan. Pagsikat ng araw, nagising ang barangay Maligaya na parang walang nagbago. Ngunit para kay Mila, ang mundo ay hindi na kailanman magiging dati. Nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, sa parehong lugar kung saan dating umuupo si Lando. Ang hangin ay banayad, ang lupa ay tahimik, at ang liwanag ng umaga ay karaniwan sa paningin ng iba. Ngunit sa mata ni Mila, may mga bagay na hindi na maitago. Nakikita niya ang mga bakas ng nilalang na dumaraan sa pagitan ng mga hakbang ng tao. Naririnig niya ang mahihinang bulong ng hangin na may dalang babala at paalala. At sa ilalim ng lupa, dama niya ang mabagal, ngunit tuloy-tuloy na tibok ng hangganan. Buhay, nagmamasid, naghihintay. Hindi siya naging diwata, hindi rin siya ganap na naiwan sa mundo ng tao. Siya ang bantay. Dumaan ang ilang araw na tila payapa. Bumalik si Mila sa pagtitinda sa palengke, ngunit ngayon may mga pagkakataong may taong lumalapit sa kanya. Mga taong may mabibigat na mata, may mga tanong na hindi nila maipaliwanag. Parang may masamang pakiramdam sa bahay namin. Sabi ng isang lalaki minsang lumapit. Laging nawawala ang anak ko sa gabi. Bulong ng isang ina, nanginginig. Hindi lahat ay sinasagot ni Mila. Ngunit kung kailangan, tinuturuan niya silang makinig. Sa sarili, sa paligid, sa mga senyales na matagal nang nariyan, ngunit hindi napapansin. Isang hapon, habang papauwi siya, naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa hangin. May mali. Sa dulo ng barangay, malapit sa ilog, nakita niya ang mga bakas. Hindi yapak ng tao, hindi rin hayop. Ang lupa ay tila piniga, at ang mga halaman ay nakayuko na parang may dumaan na mabigat ang loob. Sinundan niya ang bakas hanggang sa isang lumang kubo na matagal nang walang nakatira. Sa loob, naroon si Aling Rosa. Ngunit hindi na siya nagkukubli.
Ang kanyang anyo ay bahagyang nagbago. Ang balat ay tila may ugat na gumagalaw sa ilalim, at ang mga mata ay hindi na ganap na mata ng tao. Huli ka na, malamig na wika nito. Tumayo si Mila sa pintuan, hindi umatras. Hindi ka na maaaring manatili rito. Ngumiti si Aling Rosa, isang ngiting puno ng panunuya. Ikaw ba ang magsasabi niyan? Isang batang babaeng akalay kaya ang bigat ng dalawang mundo? Huminga ng malalim si Mila. Ramdam niya ang takot, ngunit hindi na ito nangingibabaw. Ako ang bantay, mariing sabi niya. At alam mo ang batas. Tumahimik ang paligid. Ang hangin ay huminto at sa sandaling iyon, may mga aninong umusbong sa mga sulok ng kubo, mga nilalang na matagal nang naghihintay ng utos. Ngunit hindi sila umusad. Alam nila. Napaatras si Aling Rosa, ang galit ay napalitan ng pagkabahala. Hindi pa ito tapos, sambit niya. Marami pa kaming babalik. Tumalikod siya at naglaho sa dilim, iniwan ang kubo na tahimik at hungkag. Lumabas si Mila at tumingala sa langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog at sa pagitan ng liwanag at anino, naroon ang balanse. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagod, hindi ng katawan, kundi ng tungkulin. Ngunit kasabay nito, may kapayapaan. Sa ilalim ng punong mangga, may bahagyang ihip ng hangin. At sa ihip na iyon, tila may pamilyar na tinig. Hindi ka nag-iisa. Ngumiti si Mila. Ang daan ay mahaba. Ang mga pagsubok ay hindi pa tapos. Ngunit bilang bagong bantay ng hangganan, handa na siyang harapin ang darating, hindi bilang diwata, hindi bilang karaniwang tao, kundi bilang tulay ng dalawang mundo. Lumalim ang gabi sa barangay Maligaya na parang may mabigat na hiningang bumabalot sa bawat bahay. Hindi ito ang karaniwang dilim. Ito'y may dalang paninikip, may kasamang katahimikang nagbabadya. Sa ilalim ng punong mangga, muling naramdaman ni Mila ang pag-igting ng hangganan, mas malakas kaysa dati. May paparating. Isang mahabang buntong hininga ang binitiwan niya sa katumayo. Ang lupa sa kanyang paanan ay bahagyang umuga, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa paglapit ng puwersang matagal nang pinipigilan. Sa may ilog, nagsimulang magtipon ang mga anino. Hindi na sila nagkukubli sa anyo ng tao. Ang ilan ay may mga matang kumikislap sa dilim, ang iba'y tila hinubog mula sa usok at ugat. Hindi sila umaatake, hindi pa. Ngunit malinaw ang kanilang layon, subukin ang bagong bantay. Lumabas ka, sabay-sabay na bulong ng hangin. Lumakad si Mila patungo sa pampang. Ang bawat hakbang ay sinasagot ng bahagyang liwanag mula sa lupa. Hindi siya nagdala ng sandata, hindi rin ng anting-anting. Ang dala niya ay ang tahimik na tapang na unti-unting hinubog ng mga pagsubok. Hanggang dito lamang, mariin niyang wika. May isang aninong humiwalay sa grupo, mas matangkad, mas mabigat ang presensya. Wala kang dugo ng diwata, sabi nito. Wala kang kapangyarihang mag-utos. Hindi itinaas ni Mila ang tinig. May pahintulot ang aking puso, sagot niya. At sapat iyon. Sa sandaling iyon, umaling-awngaw ang isang sigaw, hindi mula sa lalamunan, kundi mula sa lupa at hangin. Ang sigaw ng dalawang mundong matagal nang nagbabanggaan. Ang ilog ay kumislap, at sa ibabaw nito ay lumitaw ang manipis na liwanag na tila salamin. Ang hangganan ay bumubukas. Napaatras ang mga anino, hindi sa takot kundi sa paggalang. Alam nila ang kahulugan ng sandaling iyon. Kapag ang hangganan ay nagpakita ng sarili, ang bantay ay kinikilala. Hindi pa tapos, bulong ng isa. Babalik kami. Alam ko, tugon ni Mila, at handa ako. Unti-unting naglaho ang mga anino, tinangay ng dilim na unti-unting lumalambot. Muling bumalik ang mga tunog ng gabi. Kuliglig, ihip ng hangin, agos ng ilog, parang walang nangyari. Ngunit may naiwan. Sa pampang, may isang munting bakas ng liwanag, hugis talulot, na dahan-dahang lumulubog sa lupa. Lumuhod si Mila at hinaplos ito. Sa haplos na iyon, naramdaman niya ang pamilyar na init, hindi na galing sa bulaklak, kundi sa alaala. Salamat, bulong niya,
Hindi niya alam kung kanino. Pagbalik niya sa ilalim ng punong mangga, saglit siyang naupo at ipinikit ang mga mata. Sa katahimikan, muling narinig niya ang tinig na minsang gumabay sa kanya. Mahina ngunit malinaw. Ang bantay ay hindi sumisigaw. Siya'y nananatili. Ngumiti si Mila. Sa gabing iyon, unang beses niyang tunay na naunawaan ang bigat at ganda ng kanyang tungkulin. Ang balanse ay hindi pinipilit. Ito'y inaalagaan araw-araw sa maliliit na pagpili. At habang ang buwan ay unti-unting lumulubog, alam niyang may mas malaki pang darating. Isang pagsubok na hindi lamang sa hangganan, kundi sa kanyang sariling puso. Tahimik ang umaga, ngunit ang katahimikang iyon ay may bigat na hindi na maikakaila. Sa paggising ni Mila, ramdam niya agad ang paninikip sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi galing sa takot, kundi sa pagdating ng isang sandaling matagal nang iniiwasan. Ang hangganan ay humihingi. Sa ilalim ng punong mangga, ang lupa ay bahagyang nagbukas. Hindi sa anyo ng bitak, kundi sa anyo ng alaala. Mga larawang hindi kanya ang unti-unting umusbong sa kanyang isipan. Isang sanggol na umiiyak sa ilalim ng buwan, isang diwata na nagpaalam sa mundo ng liwanag, at isang lalaking pumiling manatili sa mundo ng tao kahit kapalit ang lahat. Si Lando. Lumuhod si Mila, hawak ang dibdib. Ano pa ang kailangan? Mahina niyang tanong. Mula sa hangin, may mga salitang dahan-dahang bumuo ng kahulugan, hindi tinig, kundi pagkaunawa. Ang dugo ng diwata ay may utang sa hangganan. At ang utang ay hindi palaging binabayaran ng kapangyarihan. Sa dulo ng barangay, biglang nagkasakit ang isang bata. Ang katawan nito'y nanghihina at ang hininga ay mabigat, tila may kumakapit na aninong hindi nakikita. Nagtipon ang mga tao sa harap ng maliit na bahay, may takot at pag-asa sa kanilang mga mata. Tinawag nila si Mila. Pagdating niya, naramdaman niya agad ang presensya. Isang nilalang na hindi masama, ngunit ligaw. Isang espiritong napadpad sa mundo ng tao, humahanap ng init, humahanap ng tahanan. Hindi ito kasalanan, bulong ni Mila habang nakaluhod sa tabi ng bata. Ngunit kailangan mong umalis. Ngunit hindi sumagot ang presensya. Sa halip, mas kumapit ito, natatakot na muling maiwan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mila ang hinihingi ng hangganan. Hindi dugo ng laman, kundi dugo ng pinagmulan. Kailangan niyang ialay ang ugnayang nag-uugnay sa kanya kay Lando, ang huling hibla ng liwanag na nagpoprotekta sa kanya mula sa lubos na pagkapagod ng tungkulin. Kapag binitiwan niya iyon, magiging ganap ang kanyang pagiging bantay, ngunit wala nang sasalo sa kanya kapag nanghina siya. Kung ito ang kailangan, bulong niya. Ipinihit niya ang kanyang palad at ipinatong sa noo ng bata. Sa kanyang dibdib, may bahagyang kirot, parang may punit na dahan-dahang hinuhugot. Isang alaala ang bumitaw, ang huling ngiti ni Lando, ang init ng bulaklak. Sa isang iglap, gumaan ang hininga ng bata. Ang anino ay kumawala at naglaho, tinangay ng hangin patungo sa hangganan. Napaupo si Mila sa sahig, hingal at maputla. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang pagbabago. Wala na ang pamilyar na tinig. Wala na ang init na sumasalo. Sa halip, may malamig na katiyakan. Ang kaalamang ang tungkulin ay kanya na lamang. Habang palabas siya ng bahay, may lumapit na matandang babae at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, mahina nitong sabi. Ngumiti si Mila kahit mabigat ang dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pag-iisa ng bantay. Ngunit sa paglingon niya sa punong mangga, napansin niyang ang mga ugat nito ay mas malalim na, mas matibay. Ang hangganan ay tahimik, kontento. At sa katahimikang iyon, alam ni Mila na isang hakbang na lamang ang natitira. Isang pasyang magtatakda kung mananatili ba ang balanse o tuluyang magbabago ang dalawang mundo. Tahimik ang huling gabi. Hindi ito ang katahimikang puno ng banta, ni ang katahimikang may dalang babala.
Isa itong katahimikang buo, malalim, payapa, at mabigat sa kahulugan. Ang uri ng katahimikan na dumarating lamang kapag ang dalawang puwersa ay tumigil sa pagtulak laban sa isa't isa. Sa ilalim ng punong mangga, nakaupo si Mila. Hindi na bilang dalagang nagtitinda sa palengke. Hindi rin bilang batang natatakot sa mga anino, kundi bilang bantay ng hangganan. Ang buwan ay bilog tulad noong unang gabi ng kanyang pagtatawid. Ang mga ugat ng puno ay bahagyang nakaangat sa lupa, bumubuo ng likas na arko. Hindi na pintuan, kundi sagisag. Ang hangganan ay hindi na kailangang buksan. Ito ay umiiral na sa balanse. Sa loob ng kanyang dibdib, may katahimikan din. Wala na ang tinig ni Lando. Wala na ang init ng mga bulaklak. Wala na ang gabay na dating umaakay sa kanya. Ngunit may natira. Ang kaalaman, ang pag-unawa, at ang pasya. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mga nilalang ng hangganan. Hindi bilang banta, kundi bilang mga saksi. Mga diwata, mga anino, mga espiritu ng lupa at hangin. Hindi sila nag-utos, hindi sila humiling. Nagmasid lamang sila. At sa gitna nila, lumitaw ang isang liwanag. Hindi anyo ng diwata, hindi anyo ng tao, kundi anyo ng alaala. Si Lando. Hindi bilang katawan. Hindi bilang tinig, kundi bilang presensya. Tumayo si Mila. Alam ko na, mahina niyang sabi, ngunit ang tinig ay malinaw. Hindi ako tulay lamang, hindi rin ako bantay lamang. Ang liwanag ay hindi sumagot, ngunit may dumaloy na pagkaunawa. Ang hangganan ay hindi lugar, patuloy niya. Ito ay pagpili, araw-araw, sa bawat kilos, sa bawat desisyon. Lumakad siya palapit sa ugat ng punong mangga at ipinatong ang kanyang palad dito. Hindi ko isasara ang dalawang mundo, wika niya. Hindi ko rin sila hahayaang magbanggaan. Huminga siya ng malalim. Pipiliin kong manatiling tao. Pipiliin kong manatiling bantay. Pipiliin kong maging hangganan. Sa sandaling iyon, ang lupa ay marahang umuga, hindi sa galit, kundi sa pagkilala. Ang mga ugat ay bumalik sa lupa. Ang liwanag ay humupa. Ang mga nilalang ay unti-unting naglaho, hindi pinalayas, kundi pinayapang umalis. Ang balanse ay pinili. Pagmulat ni Mila, naroon na lamang siya sa ilalim ng punong mangga, isa ng karaniwang puno sa mata ng iba. Walang liwanag, walang anino, walang hiwaga. Ngunit sa kanyang paningin, malinaw ang lahat. Lumipas ang mga taon. Si Mila ay nanatili sa baryo. Nagtinda pa rin sa palengke. Nagtanim. Nag-alaga ng mga bata ng kapitbahay. Namuhay ng tahimik na buhay. Ngunit sa bawat gabi, sa bawat ihip ng hangin, sa bawat bulong ng dahon, naroon ang kanyang tungkulin. Hindi bilang diwata. Hindi bilang bayani. Hindi bilang alamat. Kundi bilang isang taong pumiling magbantay. At sa mga kwento ng mga matatanda, may isang bulong na hindi nawawala. May isang babaeng nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Hindi siya diwata, hindi rin siya multo. Ngunit kapag ang mundo ay nanganganib sa pagkaligaw ng landas, siya ang unang makakaramdam. Dahil ang tunay na mahika ay hindi nasa kapangyarihan. Hindi nasa dugo. Hindi nasa hiwaga. Ito ay nasa pagpili. At ang pagpiling iyon, araw-araw, ay patuloy na ginagawa ni Mila. Ang babaeng naging hangganan ng dalawang mundo. Wakas,